Sa kwentong ito, makikilala natin si Tonton, isang batang puno ng tapang at pagmamahal para sa kanyang kapatid na si Miko, sa kabila ng bagyong bumabalot sa kanilang buhay. Sa gitna ng ulan at hangin, hindi lang natural na bagyo ang kanilang kinakaharap, kundi pati na rin ang mga aswang na sinasabing lumilipad tuwing may unos. Sa bisperas ng Pasko, habang lasing ang kanilang ina, nagising sina Tonton at Miko sa tunog ng pakpak sa kanilang bubong, isang aswang na nagtatangkang pumasok sa kanilang tahanan. Paano nila haharapin ang takot na dulot ng aswang at ng kanilang sariling ina? Samahan niyo kami sa kwentong ito ng tapang at pag-asa. Tawagin niyo na lang akong Tonton. May karanasan akong ibabahagi sa inyo. Sana ay mapili niyo itong i-feature sa channel niyo. Naganap ito noong 2019. Malapit kami sa dagat. Kaya naman kapag may bagyo, ay talagang ramdam namin ang lakas ng hangin at ulan. May mga pagkakataon pa nga na kailangan naming lumikas kapag sobrang lakas ng bagyo. May mga pagkakataon din na kapag malakas ang ulan ay hindi kami makalabas ng bahay. Kapag ganoon ay naglalaro na lang kami ng kapatid kong si Miko. Ako ang panganay sa aming dalawa. 10 taong gulang ako noon at si Miko ay 6 na taong gulang. Malungkot ang Pasko namin noong 2019 dahil sa bisperas ng Pasko ay may bagyo. Pero hindi lang yun ang dahilan kung bakit malungkot ang Pasko namin. May problema kasi sa pag-inom ng alak ang mama namin at sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko haharapin yun. Mahal ko siya, pero minsan parang galit na rin ako. Simula noong maghiwalay sila ni Papa ay hindi na siya tumigil sa pag-inom ng alak. Ako na ang nag-aalaga kay Miko. Ako na ang nagluluto para sa aming dalawa at ako na rin ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Hindi naman ako nagrereklamo dahil mahal na mahal ko ang kapatid ko. Ayokong maramdaman niya na hindi siya inaalagaan. Kaya kahit na may problema kami kay Mama, ay sinisigurado ko na masaya pa rin ang kapatid ko. Lalo na kapag Pasko. Kapag Pasko kasi ay nagiging masaya si Miko. Nakakalimutan niya ang mga problema namin. Kaya kahit na may bagyo nung bisperas ng Pasko, ay sinigurado ko na masaya pa rin si Miko. Ang hindi ko lang talaga gusto ay yung mga kwento na may aswang daw na lumilipad sa bayan namin tuwing may bagyo. Sabi ng mga kapitbahay namin ay sinasamantala daw ng aswang ang malakas na hangin at ulan dahil hindi siya maririnig ng mga tao. Hindi ko alam kung totoo yon, pero natatakot ako para kay Miko. Nung bisperas ng Pasko ay nagising ako ng 11:00 ng gabi. Nakita ko si Mama na nakahiga sa sahig at lasing na lasing. Sabi niya kasi sa amin ni Miko ay maghahanda siya para sa Noche Buena. Pero ayon, nakatulog na naman sa kalasingan. Nakita ko na nakatingin lang si Miko kay Mama. Alam kong nasasaktan siya sa nakikita niya, kaya niyaya ko siya sa kusina. Sabi ko sa kanya na maghahanda kami kahit wala si Mama. May natira pa kaming spaghetti at tinapay kaya yun na lang ang nilabas ko. Nagpasalamat naman si Miko at sabi niya ay masaya na siya sa simpleng handa namin. Sa araw ng Pasko ay nagpasalamat ulit sa akin si Miko. Sabi niya ay masaya siya sa simpleng selebrasyon namin. Wala kaming natanggap na pagbati mula kay Mama. Pero hindi na namin yung pinansin. Nahuli ko yung isang tiyuhin namin na umiinom ng alak sa likod ng bahay. Sabi niya ay pampainit lang daw. Hindi ko na lang siya pinansin. Pero natakot ako na baka matulad siya kay Mama at hindi na makalabas ng bahay dahil sa kalasingan. Pagsapit ng gabi ay narinig namin yung mga kapitbahay namin na may aswang daw na lumilipad sa bubong nila. Sabi ko kay Miko ay magtago na lang kami sa bahay at maglagay ng asin at bawang sa paligid ng bahay. May lumang bagay din na minana pa namin sa lola namin na nilagay ko sa paligid ng bahay. Sabi ni Lola, ito raw ay may kapangyarihang magtaboy ng mga masasamang espiritu. Kaya kahit papaano, nakakalma kami ni Miko. Natulog kami ni Miko ng maaga
Pero nagising kami dahil sa tunog ng pakpak na lumilipad sa bubong namin. Tapos ay may narinig kaming nagbubukas ng bubong. Niyakap ko si Miko at sinabing magdasal lang kami. Nagtago kami sa ilalim ng kumot. Ramdam na ramdam ko yung takot ni Miko. Pero sabi ko sa kanya ay hindi kami dapat matakot. Hindi kami dapat matakot sa aswang na yon at hindi kami dapat matakot sa kahit na anong aswang. Kasi hindi namin hahayaan na makuha nila kami. Hindi namin hahayaan na makuha nila ang kaluluwa namin. Paulit-ulit kong sinabi yon kay Miko. Habang yung aswang ay pilit na binubuksan yung bubong namin, para bang may mabigat na presensya na bumabalot sa buong bahay. Naririnig namin yung pagngangalit ng mga ngipin niya at yung mga kuko niya na kumakalmot sa bubong na parang anumang sandali ay babagsak na lang. Pero hindi ako natinag, hindi ako natakot. Paulit-ulit kong sinabi kay Miko na hindi kami dapat matakot hanggang sa marinig namin na umalis na yung aswang. Sabi ko kay Miko, yun ang dapat naming gawin sa tuwing may aswang na susubok na pumasok sa bahay namin. Hindi kami dapat matakot. Hindi namin dapat hahayaan na makuha nila kami. At yun din ang sinabi ko sa sarili ko. Hindi na ako matatakot. Hindi na ako matatakot sa kahit na anong aswang. At hindi ko na rin hahayaang makuha nila kami. Pagkatapos ng Pasko ay nagparehab kami para kay Mama. Ayoko nang matakot sa kanya. Ayoko nang matakot na baka isang araw ay makuha niya si Miko at saktan. Ayoko nang matakot na baka matulad ako sa kanya. Gusto kong maging mabuting halimbawa para kay Miko. Kaya nagdesisyon ako na humingi ng tulong para kay Mama kahit gaano pa kahirap. Alam kong ito na ang simula ng pagbabago namin at gagawin ko ang lahat para sa kapatid ko. Napagtanto ko kasi na yung aswang na lumilipad sa bayan namin ay hindi naman talaga yung dapat kong katakutan. Para lang silang parehong umaatake sa gabi, parehong unti-unting sinisira ang pamilya namin. Pero hindi na ako matatakot, lalaban ako. At sisimulan ko yon sa pagprotekta kay Miko. Sa kwentong ito, natutunan natin na ang tunay na aswang ay hindi laging nasa labas. Minsan ito'y nasa loob ng ating tahanan, sa anyo ng mga problema at takot. Maraming salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang kwentong katatakutan. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo sa mga aswang na hindi nakikita.